ng Diyos. Purihin po ang Panginoon at alam ko po na kayo ay nasa mabuting kalagayan na ini-expect natin na tayo kasi ay patuloy na sumusubaybay sa ating gawain. Hindi niya ipahihintulot na ang isa sa atin ay magkaroon ng sagabal o hadlang para tayo ay hindi makapanood at makasubaybay ng gawain ito. Purihin po ang Panginoon. Yung ating pag-uusapan ay i-disclose po natin kasi po sa mga previous nating gawain, meron na po akong na-disclose. During ating pag-aaral, lalagay ko nababanggit yung Santo Espiritu. Kaya isang araw, disclose po natin yon, pinag-aralan natin yon, kaya wala nang katanungan para doon kasi nga nagkaroon na po kayo ng kaalaman. Ngayon, i-disclose naman po natin yung tungkol sa life after death. Ang kaalaman tungkol sa afterlife. Marami po kasi mga sekta, kahit po sa kasalukuyan, meron po mga sekta sa atin dito sa Pilipinas na hindi pa po naniniwala o hindi naniniwala sa life after death. May mga denomination po na ganyan kasi nga po ang kanilang katuruan ay nakasalig doon po sa mga Saduceo. Ano po yung Saduceo? Ang Saduceo ay naniniwala lamang sa 5 aklat ng Lumang Tipan, ang Genesis, Exodo, Numbers, Levitico, and Deuteronomy. Yun lamang po ang kanilang paniniwala. Kaya wala po sa hinagap nila yung ating pinaniniwalaan at sinasampalatayanan na life after death. Kaya ngayon, para doon po sa mga makakarinig nito, ma-disclose po sa inyong kaisipan na meron po buhay after death, life after death. Yun nga po yung sabi, buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong paksa ay sa Lumang Tipan, Aklat ng Mangangaral. Sa English po ito ay Ecclesiastes. Doon po sa may mga Bible, pakibuklat po kayo sa Lumang Tipan, Aklat po ng Mangangaral, pagkatapos po ng Aklat ng Kawikaan. Kasi po ang 5 poetry ng Lumang Tipan, Job, Awit, Kawikaan, ito nga po, Aklat ng Mangangaral o Ecclesiastes, at ang panglima po ay Songs of Song o Song of Solomon. Amen? Amen. Yun po yung 5 po aklat ng poetry. At ito pong aklat ng Mangangaral ay si Haring Solomon ang sumulat. Pakibasa po, tayo po ay babasa sa ating teksto, ating pong tungayan. Buksan po sa Mangangaral chapter 3, verse 9 to 21 to 22. Mahaba po pala, basahin natin. Kaya hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Doon po sa walang mga Bible, makisunod po kayo sa aking pagbasa. Sundan niyo po yung aking pagbasa para malaman niyo po yung ating teksto at yung ating pinag-uusapan na paksa niyong ang kaalaman tungkol sa afterlife, buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Sabi po ni Solomon dito, Haring Solomon, inumpisahan ko na lamang po sa verse 9, kasi po yung sa verse 1, chapter 3 po chapter 3 verse 9 ang umpisa po natin. Verse 9 to 22. Samantalang yung chapter 3 verse 1 to 8, sinabi po ni Haring Solomon doon yung kanya-kanyang panahon. Ang panahon ng pagsilang, panahon ng pagkamatay, marami po ang mga panahon. Hindi ko na kaya mas maganda basahin na lang po ninyo. Pero ang pag-aaralan po natin itong sa 9 hanggang 22. Purihin po ang Panginoon. Halos ito po ay buong chapter 3, kaya lang hindi po natin isinama yung verse 1 to 8 kasi nga po yung mga panahon. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, mga ganun salita ni Haring Solomon. Ito na po yung sa verse 9.
Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Verse 10, alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Tandaan niyo po yung verse 11. Ano? Verse 12. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gumawa ng mabuti habang siya ay nabubuhay. Alam ko rin kalooban ng Diyos na ang tao ay kumain, uminom at magtamasa sa bunga ng kanyang pagpapagal. Yaoy kaloob ng Diyos. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag. Walang dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng takot sa Kanya. Verse 15. Lahat ng nangyayari ngayon ay nangyayari na noong una. Gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Sa 14, nakita ko rin sa ibabaw ng lupa na ang katarungan at pagiging matuwid ay nababahiran ng kasamaan. Sa loob-loob ko ihahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti pagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay. Tungkol sa tao, naisip kong sila ay sinusubok ng Diyos upang ipakilalang ang tao ay tulad lamang ng mga hayop. Ang hangganan ng tao at ng hayop ay iisa, kamatayan. Iisa ang kanilang hininga, ang tao ay wala ng kaibahan sa hayop, pare-parehong walang kabuluhan. Verse 20, iisa ang kauuwian. Lahat ay buhat sa alabok at sa alabok din uuwi. Sa 21, sino ang nakatitiyak kung ang kaluluwa ng tao ay aakyat sa taas at ang kaluluwa ng hayop ay mahuhulog sa kalaliman? Kaya, verse 22, the last verse, kaya naisip ko na walang pinakamabuti sa tao kundi magpasasa sa kanyang pinagpagalan, wala na siyang ibang magagawa. At sino ang makapagsasabi sa kanya kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Question mark. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nga po Panginoon na kami lumalapit sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng iyong dakilang ginawa sa buhay namin, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa hapong ito ay mapag-aralan at ma-disclose namin, Panginoon, ang tungkol po sa buhay na walang hanggan. Para wala na pong alinlangan ang bawat naabot, makakarinig at makakapanood ng gawain ito na sila po ay wala ng agam-agam tungkol po sa tinuturo mo na at pangako mo na buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa amin sa lahat ng sumasampalataya at nananalig sa iyo. Kaya sa hapong ito, Panginoon, linisin mo ang aming mga karumihan, patawaran kami sa aming mga kasalanan, anuman po, Panginoon, ang aming nagawa at nasambit at naisip na hindi ayon sa iyong kalooban ay hinihingi namin, Panginoon, ng kapatawaran. Ganon din po, Panginoon, samahan niyo kami ng iyong Santo Espiritu upang sa lahat po ng makakaabot, naaabot po at manonood ng gawain ito ay samahan niyo po kami, Panginoon, ng isang Santo Espiritu upang ganap naming maunawaan, Panginoon, ang mensahe mo tungkol nga po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Muli, Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang lahat ng mga naabot ng aming gawain ito, lahat po ng manonood, at yung pong manonood pa later, ganun din po ang Milarpis family mula po sa San Miguel, Bulacan, sa pangunguna po ni Nanay Belia at ng kanyang mga anak, mga apo, mga manugang, ang Milarpis family po, at ganoon din po ng kanilang mga kaanak. Dalangin ko, Diyos, nasamahan mo kami sa hapong ito. Ikaw lamang ang aming itataas at ihahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, ang papurit, pagsambat, pagluwalhati
ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Noong pong mga nakaraang ating pag-aaral, na mayroon tayong napag-aralan yung tungkol po doon sa mga taong hindi naniniwala that God exists. Ano po? Meron pong ganon. Ano po? Maaring dito sila kumuha. Ito po yung nabasa nila sa Bible. Nasabi po ni Haring Solomon dito, iisa ang kauwian ng lahat. Lahat ay buhat sa alabok at sa alabok din uuwi. Sino ang nakakatiyak kung ang kaluluwa ng tao ay aakyat sa taas at ang kaluluwa ng hayop ay mauhulog sa kalaliman? At tapos sabi niya, alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos, wala nang kailangang idagdag, walang dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng takot sa Kanya. Binibigyan po ni Haring Solomon na, kasi po yung talino, yung wisdom po ni Haring Solomon, nakita po natin na nauunawaan niya ang buhay-buhay. Kaya lang kulang pa po yung kanyang kaalaman. Why? Hayaan nyo na basahin ko po ang ating introduction. Bakit po nagkulang? Ganito po. Ito po. Sa lumang tipan, maliit lamang ang ulat tungkol sa afterlife. Nako, yun na po. Nasagot ko na kasi kaya hindi ko pinutol ko. Nasa introduction ko po yun eh. Hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, inihayag ng Diyos ang detalye tungkol sa langit at impyerno. Dito sa ating teksto, ang author wonders aloud whether death will be the end of everything. Ngunit siya nagpahayag o nagpahiwatig patungkol sa kinabukasan, sapagkat ang Diyos ay nagtakda ng buhay sa walang hanggan sa puso ng mga tao. Sabi po sa 11, sabi ko sa inyo, tandaan nyo, iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Hindi pa po sila binigyan ng kaunawaan. Why? Malalaman po natin mamaya. Kaya nga po ang usapan po natin ngayon, i-disclose natin para mawala na yung agam-agam ninyo. Naturo na meron talagang buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po, mamaya po, para makompleto po. Ano po? Sabi po, sa mga tweet, ang mga material na bagay, mga sekular na gawain, at mga kalayawan sa lupang ito'y hindi kailanman lubusang makapagbibigay ng kasiyahan. Kaya nga po sabi ni Haring Solomon, walang halaga, walang kabuluhan ng lahat. Ang sabi niya po, walang kabuluhan ng lahat. Ang lahat ay babalik at babalik lang niya. Kaya nga dito siguro humango yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Ito yung pangnabasa nila talaga. Dahil nga, sa lumang tipan, hindi pa na-disclose o hindi pa ipinapahiwatig ng Diyos yung tungkol sa life after death. Ano po? Sa lumang tipan, makikita po natin, number 1, yung kanyang creation. Number 2, yung kanyang pagsusubaybay sa mga taong nagtitiwala sa kanya. At ito nga po yung tinatawag nating the people of Israel, mga Israelita, the chosen people, tinatawag natin. At hindi lamang po doon. Kasi sa bagong tipan, na-disclose na po na tayo kasama doon. Doon po tayo mga hintil, kasama na po doon na kanyang papatnubayan, kanyang gagabayan. Di po ba? Kaya nga po, yung doon po, sa pamamagitan po noon, ay hindi po namayani, hindi po sumaksak sa isipan ng mga tao na magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Pero, sabi ko nga po sa inyo kanina, meron, pero maliit. Why? Isa pong proof. Tingnan po ang mga Israelita. Ang bahay nila, nasisiyahan sila sa tent. Ano po ang ibig sabihin ng naninirahan lang sila sa tent? Kasi literal yung application nila. Sabi nila,
Total, nandun naman ang aming buhay sa langit eh. Ba't kayo gagawa ng malalaking bahay? Kaya pasamantala yung ginagawa nilang bahay. Di po ba? Isa po yun. Ano po? Kaya nga, maliit po yung tsansa nilang kaalaman tungkol sa buhay na walang hanggan. Para maunawaan natin, tumungo na tayo sa ating pag-aaralan. Ang sabi po sa verse 9, ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginawa? Ito po ay ating pag-aaral sa verse 9 to 11. Ang sabi po, alam ko na ang tinakda ng Diyos sa tao. Niangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng kapagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Purihin po ang Panginoon. Ano po ang tema doon? Ang kaalaman patungkol sa buhay ay nahayag na ng Diyos sa bagong tipan. Kasi po doon sabi, hindi pa po ipinahayag sa lumang tipan. Pero dito, sabi po, hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Kasi nga po, iyon po ay hindi pa po dumarating ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang pagmiministeryo sa lumang tipan ay handon lamang sa sila ay maisettle sa Jerusalem sa lupang pangako at doon nga po. Pero ano po ang nangyari sa kanyang the people of God? Tumalikod sa kanya. Di po ba sa history? Pag-aaralan po natin ng history ng Israel. Up and down ang buhay ng Israel eh. Ano po? Pag nananagana, nakakalimutan ng Diyos. Pag sila ay nasakop ng mga bansa, tatawag sa Diyos, ililigtas ng Diyos, pupunta na naman sa kasaganahan, nakakalimutan na naman ng Diyos. Ganun lang ang buhay ng Israel. Kung pagbabasahin niyo po ang lumang tipan, ganun po ang istorya nun eh. Paano po ngayon? Dahil po sa katigasan ng ulo ng the people of God, ang tinatawag na Israel, kung babasahin niyo po yung Roma chapter 9, andun po yun. Tayo pong mga hintil ay inugpong sa puno. Tayo ay sanga na iniugpong sa puno para po yung mga sangang, yung mga dating nakasanga na tumatalikod sa Diyos, yun nga po yung Israel, ay maninigbugho sa ating mga hintil na binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakaliwanag po, napakagandang nagbabasa po tayo ng Bible. Doon po sa Romans chapter 9, mababasa niyo, iniugpong tayo. Kaya wala tayong ipagmamalaki sa tayong mga hintil. Wala tayong may pagmamalaki. Dapat po tayong yumuko at magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan, isinama na tayo. Kaya nga po, nilagom niya na. At ito po ang katupayan. Sabi po sa Efeso chapter 3, verse 7. Ito po. Basahin natin. Efeso chapter 3, 7 to 12. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita. Si Pablo po nagsasabi nito. Hindi niyo po ha? Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos, gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito, ipahayag sa mga hintil. Kasi po tayo, ang apostol natin ay si Pablo. Kasi po siya ang apostol ng mga hintil. Tayo po yung mga hintil. Ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Lihim pa sa lumang tipan. Ang panukala ng Diyos na ang tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero, dinisclose niya na pagdating po ng bagong tipan nung kanyang isinugo ang kanyang buktong na anak dahil nakikita ng Diyos na ang tao ay mapupunta sa kapahamakan. Amen. Kaya nga inopen niya na yung lihim eh. Sabi, ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay
upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isa sa katuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Isinakatuparan niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, yung naalalahanin po natin ngayon, mahal na araw. Di po ba inaalala natin yung kanyang pagkamatay? Kaya po siya namatay sa krus ay para tayo ay sagipin sa ating malugmok na kalagayan. Dahil nga po sa kasalanan, tayo ay mapupunta sa impyerno. Pero dahil sa kanyang pag-aalay ng buhay, hindi na po tayo mapupunta sa impyerno, kundi doon na sa pinag-uusapan natin ngayon, yung life after death. Kaya nga po nahayag na po yun. Colossians chapter 1, verse 25 to 27. Sabi po, inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Di ba? Hiwaga Hiwaga pa Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kalwalhatian. Amen. Amen. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Sabi ni Pablo, pinalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Amen? You see? Dahil nga po, isa po sa mga dahilan, kaya po si Pablo ay naging apostol ng mga Hentil. In-extend ng Diyos yung kanyang pagpapala, hindi lamang sa people of Israel na the chosen people na tinatawag. Kasi po naging matigas din po ang ulo nila. Pero po sinasabi rin po sa Romans chapter 9, inaantay na lamang po ng Diyos na ang lahat ng kanyang people of Israel, the chosen people na magbalik ng buong buo. And then, sabi nga po, siya ay babalik na. Basahin niyo po chapter 9 ng Romans. Napakadali, isang chapter lang. Pakiusap. Kasi kung i-disclose po natin ngayon, mahaba, papahaba pa. Amen? Purihin po ang Panginoon. Dadako na po tayo sa verse 12 and 13. Ano po sa amin ng verse 12? Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gumawa ng mabuti habang siya ay nabubuhay. Buti hindi niya inalis yung dinagdag. Akala ko magpapakaligaya lang At sinabi niya, at gumawa ng mabuti habang siya ay nabubuhay. Akala ko magpapasasa lang Pero sinamahan niya lang gumawa ng mabuti. Kasi po, kahit po wala pa pong kaalaman si Solomon tungkol sa life after death, meron po siyang kaalaman tungkol sa pagkakasala. Kaya nga ang gusto niya, isinama niya na gumawa pa rin ng mabuti habang nabubuhay. Why? Kasi nga po, uso sa lumang tipan, pag nakakagawa ng kasalanan, napag-aralan natin, pumipili sila ng hayop na pinakamatabat bilang hain, bilang kapatawaran ng kasalanan nila. I-offer nila sa Diyos bilang kabayaran ng kanilang kasalanan. Pero hindi na po Kasi nga po, ang Panginoong Hesukristo, ginawa niya na po yung pag-o-offer ng kanyang katawan para sa ating mga kasalanan. Amen? Ng kanyang buhay. Sasabi po sa 14, ang diwa po, ang pinapahiwatig po ng verse 14 to 15 ay ang kanyang pagkakalikha ay perpekto. Amen? Ay verse 12 to 13 pala. Verse 12 to 13, ang kakayahang masihan sa buhay at mamuhay ng maayos ay isang kaloob mula sa Diyos na dumarating lamang kung tayo'y may kaugnayan sa Diyos at matapat na isinusuko ang lahat
sa Kanya bilang ating Panginoon. Sabi po sa Philippians chapter 4:11, sabi po sa 11. Yun po yung sabi po kasi sa 12 to 13. Babasahin ko po ulit yung 12 to 13. Ang sabi po, alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gumawa ng mabuti habang siya nabubuhay. Alam ko rin kalooban ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at magtamasa sa bunga ng kanyang pagpapagal. Yaoy kaloob ng Diyos. Kaya nga po yung sinasabi po doon sa 12:13, yun nga po ang kakayahang masiyahan sa buhay at mamuhay ng maayos ay isang kaloob mula sa Diyos. Kaya ito po reference, Philippians chapter 4 verse 11 to 13. Sabi po, sinasabi ko ito, sabi na naman po ni Pablo ito, sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganahan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sa 13, napakaganda po yung 13. Dahil sa ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kaya nga po sabi po doon ay may kasiyahan. Natutunan na po ni Pablo maghikahos, managana, pero ang kanyang pinatatayuan yung lakas na loob na magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Yung po ay contentment. Ha? Pinangahawakan po ni Pablo. Yung contentment. Kasiyahan. Sabi po. Dako na po tayo sa verse 16 to 18. Bilis ng oras. Ano po? 10 minutes na lang. Natitira sa ating 30 minutes. Sa 16 to 18. Ano po sa amin ng 16 to 18? To 18. Ang sabi po doon sa 16 to 18, hindi ko na po babasahin, ang kanyang katarungan. Binabanggit po sa verse 16 to 18 ang kanyang katarungan. Ito po sabi po sa Ecclesiastes sa mangangaral, yung dulo po ng mangangaral, sabi po sa dulo ng mangangaral, mangangaral chapter 12 verse 14, ang lahat ay gawin nating ano po? Hindi po. Ano po? Nasa po ba tayo? Ecclesiastes 7. Hindi, sa verse 14 and 15. Ano po? Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag. Walang dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng takot sa Kanya. Ang verse 14 to 15 po pa lang, na-advance ako ng 16 to 18 eh. Verse 14 to 15 muna po tayo. Ang kanyang pagkakalikha ay perpekto. Sabi po sa awit 136. Tingnan niyo po. Babasahin po natin ang verse awit 136 verse 1 to 9. O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan, ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Dakilang himala at kababalaghan, tanging siya lamang ang makagagawa, pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Sa kanyang talino ay kanyang ginawa yaong mga langit, pagkat walang hanggan at hindi kukupas ang kanyang pag-ibig. Nilikha ang lupa at pati ang tubig nitong kalaliman. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Siya ang lumikha, siya ang gumawa ng araw at buwan. Ang pag-ibig niya ay di kumukupas at pangwalang hanggan.
Nilikha ang araw upang siya tumanglaw sa buong maghapon sa kanyang pag-ibig, mananatiling panghabang panahon. Ang buwan, bituin at ang kanyang nilikhang pananglaw kung gabi, ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pansinin niyo po, lagi po sa lahat po ng kanilikha, andun po yung sinasabing pangwalang hanggan ang kanyang pag-ibig at mananatili. You see po, sabi po kasi sa verse 14 and 15, na ang likha ng Diyos ay perfecta na. Wala na pong kailangang ibawas, wala na pong dapat na idagdag. Kumpleto na po ang kanyang pagpapala. Ano po? Kaya nga po, iniisa-isa po natin yung ating teksto bago po tayo padako sa pinaka-buod ng ating pinag-aaralan. Sabi po sa verse 16, pupunta na po tayo sa verse 16 to 18. Ito po sabi po, nakita ko rin sa ibabaw ng lupa na ang katarungan at pagiging matuwid ay nababahiran ng kasamaan. Amen. Sabi po doon, ang kanyang katarungan. Ang Diyos ay makatarungang Diyos, the God of justice. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Kasi nga po, ang nakikita sabi po doon, sa loob-loob ko'y hahatulan ng Diyos, sabi sa 17. Sa loob-loob ko'y hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti, pagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay. Kaya nga po yung 16 to 18, ang Diyos, ang kanyang ay ang makatarungang Diyos. So, sinasabi po sa, kaya binasa po natin sa o Mangangaral chapter 12-14, lahat ng gawin natin hayag man o lihim, mabuti o masama ay isusulit natin sa Diyos. 2 Corinthians chapter 5, 9 to 10, sabi, kaya naman, sabi ni Pablo rito, kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahalang ito o doon man sa langit. Verse 10, sapagkat bawat isa ay harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Bakit po dumadaan po tayo rito sa mga ganitong kanina yung mga pagpapala sa kanyang perfecto yung kanyang ginawa? Why? Papunta po doon sa buhay na walang hanggan na pinag-uusapan natin. Kasi nililayout muna po natin. Kasi nga po dito, makikita po natin na ang Diyos ay makatarungang Diyos. Ano po? Hindi po uubra na mapunta po tayo sa life after death ng ganito na lamang, na walang proseso. Kailangan din po kasi darating po tayo sa hukuman ni Kristo, ipagsusulit po natin yun eh. Yun po yung sinasabi natin, paano tayo, yung papunta tayo sa gateway, papunta gateway to heaven. Ano po yung ating ipagsusulit? Kaya napaka-importante po sa pag-aaral na ito, tama na sinasabi ng Bible ngayon na ihayag na yung hiwaga na hindi pa na-disclose sa lumang tipan, na-disclose na po ngayon sa bagong tipan na merong buhay na walang hanggan. Pero ano po yung pamamaraan? Yung pamamaraan po ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At sinasabi rin po na mabuhay ng naayon sa iyong kanyang kalooban. Ano po? Kaya nga po yung attitude o yung pagiging mabuti, pagkatapos mo pong manampalataya sa Panginoon, kailangan susunod po according to your faith yung kayong ginagawa. According to your faith na po. Kaya nga po pagka ang isang Kristiyano minsan nakakasala, napupulaan ng mga may narinig ako kay Rapid Tulfo, isang pastor na inaakusahan na pinatulan daw niya po yung kanyang miyembro. Hindi naman po totoo. Meron pong pangyayari talaga na mga pastor ay napagbibintangan ng mga ganong akusasyon. Ano po? Na nadadrag ang mga pangalan ng mga lingkod ng Panginoon sa mga ganong sitwasyon. Kasi nga po, kailangan kasi pagkatapos mong matutunan, pagkatapos mong tanggapin ang Panginoong Jesucristo, then yung Galasa 2:20, hindi na akong nabubuhay sa akin, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang dapat magiging ang ugali ng isang Kristiyano, hindi lamang po lingkod, tayong lahat.
tayong lahat at tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Tandaan niyo po, ito po ay isang requirements. Paano po? Dahil sabi po ng Panginoon sa pangalawang Korinto chapter 9, sabi po, kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito, sa buhay na ito, o doon man sa langit, sapagkat bawat isa, lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa Kanyang ginawa. Mabuti man, natin niyo po mabuti man o masama nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig nito. Kaya kung mabuti na ginagawa mo, akala mo hindi dadaan sa hukuman ni Kristo? Lahat po mabuti. E di pag mabuti lahat ang ginawa mo, pagdating mo doon, Pastor, okay, mabuti lahat ang ginawa mo. Dumaan ka. Hindi porke gumawa ka ng kabutihan dito, hindi ka nadadaan sa hukuman ng Kristo. Alalahanin na po natin, ang Diyos ang siyang katarungan. Amen? Malinaw po. Malinaw. Amen. Kung ako simulan ko lang, hindi na ako gagawa ng masama. Kasi dadaan pala tayo dun mabuti man masama. Kung gagawin ko lahat mabuti. Dadaan ka dun sabihin, Pastor, okay, lahat ang ginawa mo. Sample lang po. Okay lang. Parang may quarantine pass. Ikaw, may ganito ka, may ginawa ka kasi. Ipagsusulit po natin. Amen? Siya po ang ating katarungan. Sa verse 19 and 21, ito na po, papasok po tayo. Ang hangganan ay iisa, kamatayan. Ang katotohanan ito ay nagpapahayag sa ating kahinaan at kasalanan at dapat magdulot sa ating matakot at sumunod sa Diyos. Na sinasabi po sa 19 and 21, yun po ang hangganan. Yung kamatayan daw ng tao at kamatayan ng hayop, isa lang. Mula sa alabok, babalik sa alabok. Alam natin po lahat yan. Ecclesiastes chapter 12 verse 3. Ang sabi, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen? Matapos po natin malaman na tayo ang lahat, mabuti ang masama, ay harap, ano pong gagawin natin? Gawin mo ang lahat, matakot ka sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos. Amen? Hallelujah. Ito po yung mga bilin, ni Solomon. Mga bilin ni Solomon na kakaunti pa lamang ang pagkaalam tungkol sa buhay na walang hanggan. Bakit ko po sinabing kakaunti pa lamang ang kanyang kaalaman? Bagamat sinabi niya na mayroong itinakda. Babalikan po natin ang 9. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Tanyo, alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, the future. Alam ni Solomon na may future Kasi nga po na alam niya may eternity. Kaya lang, wala pa siyang kaalaman patungkol sa papunta ron. Paano magkakaroon ng papunta ron? Pero nagpahiwatag po siya na sabi niya, walang pinangmabuti sa tao kundi magpakaligaya at gumawa ng mabuti habang siya'y nabubuhay. Binili niya yon kasi meron siyang kaunting kaunawaan tungkol sa life after death. Amen? Hindi po kulang yung kanyang kaalaman. Pero andun po na merong pahiwatig na ang tao ay darating sa life after death. Hindi pa nga lang po bulgar na sinasabi po sa Bagong Tipan yung binasa po natin na ang hiwaga ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng kanyang buktong lana. Amen? Amen? Alalay, malinaw po. Kaya nga po, yun, binibigyan po tayo ng pahiwatig ng tungkol lang sa lit. Kaya nga po doon sa introduction ko, sa Lumang Tipan, hindi pa po halos pinag-uusapan. Hindi po. Pinag-uusapan na nababanggit-banggit.
Pero hindi po pinag-uusapan yung life after death. Kasi po, ang paraan ng Diyos, hindi po natin maunawaan eh. Ano po? Hanggang sa dumating sa kanyang ultimatum, na nakita niya na ang tao, ang direksyon ng tao, ay papunta sa kapahamakan. Kasi nga po, pasok na naman yung free will. Hindi na naman kasi tayo ginawa robot eh. Papasok na naman tayo doon. Ang nakita na, ang tao papunta sa kapahamakan. Ano po ang the final remedy ng ginawa ng Diyos? Isusugo ko ang aking bugtong anak bilang hain para ang lahat ng sasampalataya. Sabi po John 3:16, ang sino man sasampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That is the hiwaga ng Diyos eh. Kaya nga dumating na po sa ultimatum. Ultimatum na po yun. Wala na pong iba. Wala pong ibang anak ang Diyos. Baka iniisip nyo, baka meron pa darating na anak magbibigay ng buhay na wala na po. Malinaw po. Ultimatum na po ang ating Panginoong Hesukristo na ibinigay niya sa atin. Amen? Ang haba na. Ako po ay lagpas na po ng Lagpas ka na. 30 minutes na po. Hayaan niyo po na lumagpas tayo ng 10 minutes. Hahabol po tayo ng oras. For report. Sa verse 22, ito po yung pinakamalagay. Verse 22 po, sabi po sa 22, hindi ko na pababasahin, ang kahalagahan niya ng kanyang salita ay ipinangaral sa buong kapuluan upang maghatid ng mga mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Ano po kasi sinasabi sa 22? At sino ang makapagsasabi sa kanya kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Sino po magsasabi sa inyo? Sino po ang makapagsasabi kung anong mangyayari pagka kayo po ay namatay? Ngayon po, pinapahayag po ng mga ngaral. Pinapahayag po ni Apostol Pablo. Basahin niyo po ang Bible. Mababasa niyo po sinasabi ng mga apostol. Hanggang ngayon, sa harapan ninyo, sinasabi ko po sa inyo ngayon. Amen? Na merong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Makulit ano? Ano? Hindi ka galit. Hindi ako galit. Hanggang ngayon, ipinangangaral para ma-disclose, mawala yung agam-agam niyo. Oh, walang buhay na walang hanggan. Ito na nga po. Sinabi ko nga kung hindi kayo maniniwala. Paano kung maniwala kayo ito, wala namang mangyayari? Kung totoo. Amen. Kaya nga po, ang pananampalataya, hindi na po pananampalataya kung nakikita. Ang pananampalataya natin, nakatutok, chapter 11 ng Hebreo, chapter 11, verse 1. Ang pananampalataya hindi matatawag na pananampalataya kung nakikita mo lang. Ang pananampalataya ay inaasahan. Amen. Hindi natin nakikita. Pero sinasabi ng Bible, dinidisclose ng Diyos. Ipinahayag na ngayon, samantalang sa lumang tipan, gagatitin pa lang ang kaalaman tungkol sa life after death. Pero sa bagong tipan, ipinapaalam na. Kaya po naparito ang Panginoong Hesukristo, pinako ng mga taong upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? Ano po? Unang Korinto. Basahin po natin, Unang Korinto, chapter 2, verse 6. Ang sabi ba? Ngunit sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ay pinangangaral namin. Sabi na po ng Apostol Pablo rito. Subalit hindi karunungan ang sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon o na nakatagdang karunungan ang ipinapangaral namin. Subalit hindi karunungan ang sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatagdang malipod. Ang tinutukoy ko ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikaluluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Plano na po ng Diyos yun noong umpana. Ano po yun? Kasi po, alam niya na po na ang tao magkukulang. Amen? Isa man ang, sabi po, ang tinutukoy ko ang panukalang Diyos na nalihim sa tao, itinalaga niya ito para sa ating ikaluluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahong ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon,
Hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Kaya nga po, katulong natin ang Santo Espiritu, siya po ang nagpapahayag, nagdi-disclose na tayo ay kanyang makakapiling pagdating po ng kanyang pagbabalik. Amen? Amen. Unang Thessalonica chapter 2 verse 3 and 4. Ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalayan o kahalayan, sabi na naman ni Apostol Pablo, o ng hangad na panlilinlang. Minarapat ng Diyos na pagkatiwala sa amin ang mabuting balita, kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan, hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisihay ng ating mga puso. Amen? Kaya nga po, pinagkatiwala po sa kay Apostol Pablo sa lahat po ng mga ngaral tungkol po sa bagong tipan, nangangaral po tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang ating pakinggan. Yung nangangaral po. 1 John chapter 4 verse 10, paano po malalaman yung mga bula ang propeta? Yung pong hindi nagpapahayag tungkol po sa Panginoong Jesucristo na namatay at muling nabuhay. Yun po ang mga bula ang propeta. Pero po ang pinapangaral po sa inyo at naririnig nyo sa mga ngaral, ang Panginoong Jesucristo, ang daan, ang katotohanan ng buhay, walang makakaparoon sa langit kundi sa pamamagitan niya. Yun po ang dapat nyo sundin. Amen? Purihin po ang Panginoon. Conclusion. Ang conclusion ko po ay sa Efeso chapter 1 to 13. Tayo'y naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Kaya nga po kayo nagkaroon ng pananampalataya. Nakarinig kayo ng katotohanan. Amen? Ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Yun po yung mabuting balita. Ano po yung mabuting balita? Biblia. Amen. Kaya't ipinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo, ipinangako ng Diyos, Espiritu Santong ipinangako ng Diyos, bilang tatak ng pagkahirang sa atin. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang sa kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Hanggang sa kamtan. Kaya nga po tayo, nasa process pa. Tanggap na natin ang Panginoon, nasa process na po tayo ng salvation. Hanggang sa kamtan. Hindi pa po kumpleto kasi. Kailangan po kasi meron tayo, pagkatapos nating tanggapin ang Panginoong Jesucristo, unang Pedro chapter 1, pangalawang Pedro chapter 1, verse 4 yata yun, marami pong requirements na gagawin. Amen? Yun po. Ang sabi po, doon po sa mga katanungan, nasabi ko na po yung conclusion natin sa Efeso chapter 1 verse 13. Doon po sa mga katanungan. Ang katanungan, kailan itatatag ang kaharian ng Diyos? Sinabi po ng Panginoong Jesucristo. Sinabi natin Panginoong Jesucristo, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala rin magsasabing nagsisimula roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ng Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Amen? Ang paghahari ng Diyos, nag-umpisa na po pagkatapos niyong manalig sa Kanya. Naghahari na po ang Diyos sa buhay niyo. Purihin po ang Panginoon. Pasensya po, lumagpas po ako ng 10 minutes. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadakong muli sa ating prayer Ganda kasi time. yung paksa natin eh.
Kulang ang 30 minutes eh. Napakatuloy mo pang salita. Ang tulin ko pang in-express. Purihin po ang Panginoon. Talaga po kasi nahabol natin yung 30 minutes lang. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay dadakong muli sa ating pananalangin. Patuloy po nating hihilingin sa Panginoon ang mga healing at recoveries nila Francis Pulido, Remigio Santos, Nelson Manso na pare-pareho pong dialysis patient. Healing at recoveries pa rin po para kila Merly de Belen Paulino, Violeta Amoyo, Ariel Arroyo, Teresita Sangkate. Gayon din po total recoveries para kila Saundra Lois Postino and Baby Sabion at total recoveries po para po kila Teresita Milarpis at Marciana Pajardo. Gayon din po ang concerns po ni John Patrick Castro na bigyan siya ng Panginoon ng wisdom and strength para po sa kanyang pagtitraining at ingatan siya ng Panginoon sa kanyang physical at spiritual na buhay. Gayon din po hanap buhay para kila Jade Milarpis, Marvin at Delisay Castro. Gayon din po para po sa ating mga kaanak, kaibigan, kakilala ng mga OFW na sila ay manatiling ligtas. Lalo na po sa pandemyang ito sa Japan, Abu Dhabi, Dubai, Norway, Hong Kong, Jeddah, USA, Australia, Middle East, Canada, Malaysia at sa Italy. Gayon din po para po sa mga concerns ng mga naka-join po sa atin sa mga sandaling ito. Para po sa mga concerns nila Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Anthony Castro, Amalia Milarpis Santos, Rochela Vanessa Santos, Rolando Santos, Tim Loren Ilustrisimo, Gio Milarpis, Christina Camille Milarpis and family, Giselle Cabrera Milarpis, Alfred Santos, Dalia de la Cruz, Christy Amoyo, Rodi Chosa, Angeline Rieta, Isabel Baldon, Hilda Jimenez Pantig, Sheila Bani Quintua, Milet Panganiban, Nita Panganiban, Marie Robles. Gayon din po sa mga tumutunghay at tutunghay pa sa ating BS Online at sa mga tumutunghay po sa mga shares nila Christy Amoyo, Christina Camille Milarpis. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magkaisang manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nga po, Panginoon, ay muling dumudulog sa iyong harapan. Nagpapasalamat, nagpupuri. Salamat nga po, Panginoon, sapagkat dinidisclose mo sa amin, binibigyan mo po ng katiyakan ayon po sa iyong salita sa Biblia, lalo-lalo na sa Bagong Tipan, na kami nga po, Panginoon, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng iyong anak na si Hesus Kristo, na ipinagkaloob mo sa amin bilang hain para sa aming mga kasalanan at bilang kami, Panginoon, ay para maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, at patuloy nga po, Panginoon, na kami lumalapit sa iyo, namamagitan po para po sa pananalangin po ng kagalingan para po kay Francis Pulido, kay Ate Remigio Santos, kay Nelson Manso sa kanilang pong nararamdaman. Matigil na po sana, Panginoon, ang kanilang pagdadialysis. Patuloy nga po, Panginoon, na sila ay pagkalooban mo ng kalakasan, balik panibagong mabalik, Panginoon, ang kanilang mga kalusugan. Ganon din po, Panginoon, para sa kay Ate Merly de Belen Paulino, Violeta Amoyo, Ariel Arroyo, Teresita Sangkate sa kanilang pong mga karamdaman. Dalangin ko po, O Diyos, ang kanilang mga kagalingan at abutin mo rin po, Panginoon, ang kanilang mga kalusugan. Ganon din po ang kalusugan po ni Baby Sabion, si kay Sandra Luis Faustino, na patuloy na po, Panginoon, na magkaroon sila ng kalakasan, kalusugan. At ganoon din po para sa total recovery, kagalingan na po para kay Teresita Milarpis at kay Marciana Pajardo. Ganoon din po, Panginoon, ang aming pong patuloy na pinatataas, yung aming apo na si Patrick Castro, ingatan niya po, Panginoon. Malayo po siya, Panginoon, sa COVID. Ganon din po, pagpapala po sa kanyang trabaho, pagpapala po sa kanyang employer, pagpapala din po sa kanyang mga kasama sa trabaho. Dalangin ko, O Diyos, na malayo siya sa anumang kapahamakan. Ganon din po, Panginoon, hanap buhay po sa mag-asawang Marvin Castro at Dali Castro. At ganoon din po kay Jade Milarpis. Dalangin ko po, Panginoon, makatagpo na po sila ng hanap buhay
or negosyo, Panginoon, para sa ikatataguyod ng kanilang karawan. At ganoon din po, Panginoon, tinataas po namin ang karawan po ng aking anak na si Marvin Castro sa kanyang birthday po ngayon. Dalangin ko, Diyos, na patuloy mo nga po siyang palakasin ang kanyang kalusugan, palain niyo po ang kanyang buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, na maligtas siya sa COVID. Ganon din po ang kanyang pamilya. Pagpapala po, pag-iingat, ganon din po, Panginoon, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang pagtitinda-tinda, Panginoon, ng pagkain. Pagpalain mo po ito, O Diyos. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang maghari sa kanilang buhay. Higit, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ang marami pang mga kaarawan para sa kanya, kalusugan, kalakasan, at ganoon din po ng spiritual. Ganoon din po, Panginoon, sa lahat po ng nakasama po namin. Sa hapong ito, hindi ko na po isa-isahin ang mga nakasama po namin. Nalabasan na po ni Sister Oring ang kanilang mga pangalan. Itinataas ko nga po, Panginoon, ang kanilang sa iyo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong gabay at patnubay, pagpapala, pag-iingat, proteksyon din po sa laban sa COVID. Ganon din po, Panginoon, pagpapala po sa kanilang mga hanap buhay, pagpapala din po para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din po sa lahat po sa mga nanood sa share po ni Christy Amoyo at Christina Camille Milarpes, sa lahat po na nanonood sa kanila, sa kanilang share. Dalangin ko, Diyos, nabutin mo po, Panginoon, ang mga nanonood sa shares niyang dalawang ito ni Christy at ni Camille, na sila nga po, Panginoon, ay iyong pagpalain, gabay at patnubay din po, kalusugan, kalakasan sa bawat isa. At ganun din po, Panginoon, sa dalawang ito na nag-share ng aming gawain sa hapong ito. Ganun din po, Panginoon, ay ang pagpapala, pag-iingat, gabay at patnubay po, lalong-lalo na, Panginoon, ang protection mo laban sa COVID-19 sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, at patuloy ko rin po tinataas sa iyo ang lahat po ng aking mga batchmates from elementary, high school, na sumusubaybay din po ng aming gawain. Ganun din po sa mga kaanak namin na nasa malayong lugar, mga kaibigan, na aking babasahin mamaya sa aming acknowledgement. Tinataas ko nga po, Panginoon, ang lahat na ito, Panginoon, sa iyong paanan, pagpapala po, dalangin ko, O Diyos, ang iyong gabay at pagpapala. At ganoon din po, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa bawat isa, protection din po laban sa COVID. Ganoon din po, Panginoon, ang malayo sila, Panginoon, sa kapahamakan. Bigyan mo po sila ng mabubuting kalusugan, kalagayan po, at pagpapala rin po sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din po, Panginoon, ang pamilya po ng Milarpes family sa pangunguna po ni Nanay Bella Pangilinan Milarpes at ang kanyang mga anak at mga apo. Tinataas ko nga po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Sila po ang pasimuno ng gawain ito. Bagamat kami ay nakaisang taon na, dalangin ko, Diyos, na sila nga po ay patuloy mong patnubayan, gabayan, at dahil nga po sila ang nagpasimuno ng gawain ito, nariyan pa rin silang lagi at sumusuporta, at dalangin ko, Diyos, ang iyong pagpapala at pag-iingat po sa kanila. Ganon din po sa lahat po ng nasa Kapitolyo, sa pangunguna po ng aming Governor Daniel Fernando, sa aming Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado, sa aming Provincial Administrator Antoinette Constantino. Ganon din po sa lahat po ng empleyado ng Accounting Office, sa pangunguna po ni Ma'am Marites Prehinal ng Kapitolyo. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong gabay at patnubay po sa bawat isa. Ganon din po ang pagpapala at pag-iingat din po laban sa COVID. Salamat po, Panginoon, at patuloy ko pong nilalapit din po sa iyo ang lahat ng mga pangangailangan ng lahat po ng humihiling ng hanap buhay, humihiling po ng pagpapala. Abutin mo po, Panginoon, ang lahat po ng humihiling nito. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Sila po ay lumalapit dahil sila po ay may pananampalataya. Alam ko, Panginoon, na hindi mo sila bibiguin sa kanilang hinihiling. Salamat po, Panginoon. Ang papuri, pagsamba, pagluwalhati ay sa iyo magpakailaman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Meron pa po tayong 10 minutes para sa loob ng isang oras nating paggawain. Ay, holy, hallelujah. Purihin din po, Panginoon, at ako po ay may nakalimutang panalangin. Hallelujah. Muli, Panginoon, ang papuri at pagsamba ay sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na kami ay nakalilimot
Kaya nga po, Panginoon, muli namin itinataas din sa iyo ang lahat po ng aming mga kaibigan, kaanak na nasa abroad o mga OFW, kay John Patrick Castro, Joey Moyo and family, Maria Jesus Acorpus and family, kay Glenda Enriquez and family na mga nasa Japan. Ganon din po ang mga nasa Abu Dhabi, kay Marciana Pajardo, Ricardo Singh, at ganon din po ang mga nasa Dubai, kay Sharma family at kay Lucy Milarpis. Ganon din po sa ang lahat po nung nasa USA, kay Lenny Cruz at Sarah Cruz at ang kanilang pamilya. Kay Alfred Santos, ganon din po, Panginoon, ang kanilang at kay Cathy Angeles at ang kanilang pamilya na nasa USA. Ganon din po kay Glenda Pagaduan ng Hong Kong, Ese Repolito ng Norway, Marvin Pangilinan ng Jeddah. Ganon din po kay Ed Cabrera, Lynn Maglake, at Butch Gonzales na nasa Saudi. Ganon din po kay Eddie Hilario and family na nasa Canada, kay Christy Amoyo and family na nasa Malaysia. Ganon din po, Panginoon, kay Ate Jane Baniken and family, kay Ate Ami Basco and family na nasa Malaysia, Australia. Ganon din po sa lahat po ng aking pamangkin na nasa Italy, kay Rene Apostol Salaroli, Maribel Apostol Pulido, kay Heidi Apostol Barberi, Danilo Apostol at ang kanyang pamilya. Ganon din po kay Lea Sigalay Caporali at sa magkapatid na Denden at Loa Sigalay. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kayong gabay at patnubay po sa lahat po ng OFW namin kaanak na ito at kaibigan. Ikaw din po, Panginoon, ang isang patuloy na sumubaybay, pagpapala po sa kanilang trabaho, hanap buhay, pagpapala din po sa kanilang mga pamilya, at ganoon din po sa kanilang mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Dalangin ko, O Diyos, ang kaligtasan ng bawat isa laban sa COVID, at ganoon din po, dalangin ko po ang kagalingan sa lahat po ng may karamdaman, sa lahat po ng OFW na ito. Salamat po, Panginoon, at patuloy ka mang nangungusap, patuloy ka naghahari. Salamat po, Panginoon, sa iyong paalala. Muli, ang papurit pagsamba at pagluwalhati ay sa iyo magpakailanman. Ito pong sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Amen.